Amerikana. Tapos, Amen. nandyan palang Amerikana natin. Okay, at yun, sige lang sister, sundan nyo kami ngayon kahit na early in the morning dyan sa Amerika. Tapos, yung sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nandyan na ba si Sister Arlette? Di ba, Nasa nagbiyahe biyahe siya pa daw kahapon? po. Hindi ba? Okay. Sige lang po. May babalita yan pag nandyan na. Okay po, sa kasama ding nanay niya. Okay? So, salamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga dinadasal natin na hantong ito sa sinasabing nasa kamay tayo ng Diyos babalik. Okay? Hello po, So, Brother Ike. yes po, Sister Silmisi. Tungkol po kay Sister Arlette, nasa Muscat pa po at 11 hours po ang delay nila. Uy, ang galing ah. Ibig sabihin, Opo. saan sila? Saan naka Nasa may Muscat stopover? pa po sila, nasa Muscat. Saan yung lugar na yan? Kasi ito po, sa Oman po kasi yung kanilang sinakyan, yun po ang kanilang stopover, Muscat, hindi ko po alam. Party Sa po yun ng Oman. Saudi. Opo. Malapit Saudi sa Saudi po. Saudi pa rin yan. Okay, malapit Opo. sa kanila. So, delayed po sila ng 11 hours, kaya waiting pa po sila. Nagnalon pa po. 11 hours talaga yung salita ng 11 hours, no? Yung sinasabi natin nung nag-aral pa tayo, di ba? Yung sinasabing 11 hours. Nasa 11 hours ka lagi, yung ibig sabihin. Saka ka na mag-study, 11 hours na. So, delay yun, delay. So, ibig sabihin talaga, no? Sige lang, maabot pa rin yan kasi nasa kamay naman sila ng Diyos. Okay po? So, dahil dito sa ating mga pagbasa, nasa kamay tayo ng Diyos. Okay? Bakit po? Kasi sa unang pagbasa ay magpapalayok. Okay, nasa kamay tayo ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa, yung ebanghelyo mismo ay yung mangingisda, nasa kamay pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Klarado na? Amen po. So, yung magpapalayok ang Diyos ay mangingisda siya pa rin. Ay talagang na hindi tayo hindi tayo makaiwas mga kapatid. Nasa kamay tayo ng Diyos. Okay, yan ang unang punto. Okay. Pero yung pinakabuod, yung pinakapaksa natin, sabihin natin na yung dahil nakakamay tayo ng Diyos, ay siyang naghuhubog at siyang naglilinis. Okay po. Sa akin po. Importante yun. Io penso che non c'è nessuno che stava dentro. Sono, poi stavo dentro. Kasi magpapalayo at siya ding naglilinis kasi sa bandang huli sa ating mga kabutihang nagawa, lilinisin tayo sa huling panahon, no? Ibig sabihin, kapiling tayo ng Diyos magpakailanman. Okay, nasa kamay tayo ng Diyos lagi po. So, yun po ang ating buong paksa. Okay. Dito muna tayo sa analysis. Babalagkasin muna natin. Di ba yung magpapalayok? Nalaala nyo, pag may magpapalayok diyan, mayroon iyang hulmahan, di ba? Yung mayroon iyang mga gamit, okay? Yung mga yung kung magluluto pa yan, mayroong ingredients at mga utensils, mga gamit. Ganon din ang magpapalayok. So, ibig sabihin, ang Diyos po ay lahat-lahat na hiraminta, yung tools, ay gamitin para sa kanyang lalangin. Yon, lalangin. Yung kanyang lagyan ng buhay. Okay? So, yun po. Kaya nga si Jeremiah, sinabihan inutusan. Pumunta ka nga doon ang mag-obserbar ka sa isang bahay na may magpapalayok or sa isang negosyo o pagawaan. Pumunta nga siya, nakinig. Okay, salita po ng Diyos, nakinig at pumunta. At doon inobserbahan ni Jeremiah ang nangyari doon. So ganun para at kinausap naman siya uli ng Diyos, anong naobserbahan mo? Di ba po? Ganon. So oo nga, okay, so ganun din. Ibig sabihin, diniritsahan na siya ng Diyos, yung punot dulo, bakit siya pinapunta doon? So sinabihan siya, ang punot dulo ng kanyang rason o layunin, bakit ka pinupunta doon? Kasi obserbaran mo nga, ang magpapalayo, ganun din ang Diyos para sa mga Israel. Teka muna mga kapatid, may dumana naman. Din sila dito. Naobserbaran din tayo. Okay, mga kapatid, so pasalamat tayo sa Diyos po na ganon. So nakita naman, okay, diniretsahan siya ng Diyos si Jeremiah, sinabihan na di ba, hindi ba mababago at mapapanibago ang Israel, ang bayang Israel, pag nasa Diyos na magpapalayok,
na siyang magbabago. Di ba? So, yon ang pinapakita ng Diyos para sa kanya. Ngayon, okay, literal tayo muna, mga kapatid, literal. Di ba sa magpapalayok, nandoon yung tao, yung humuhubog, okay, at nandoon yung gamit niya at ano bang hinuhubog niya. Ay walang saysay iyon sa magitan ng mga hinuhubog. Walang response kasi ay pulang lupa lang iyon. Passive. Passive po. Passive. At ang Diyos lang ang active o magpapalayok. Ngayon, pupunta tayo sa paghambing niya sa Israel. Okay? Paghambing niya sa Israel, paghambing niya sa bawat isa sa atin, ay hindi naman tayo passive eh. Di ba po? Okay? Ang magpapalayok ay siyang active. O yung creator ang siyang active. Ang yung hinuhubog niya ay passive. Okay? Kasi walang response. Kasi pulang lupa lang yun eh, atong mga gamit. Samantalang ang mga Israel ay mga tao iyan. Samantalang tayo ay mga tao tayo. Hindi tayo passive. Active pa rin tayo. Okay, ngayon, anong punto natin? Okay, anong punto natin? Papasok tayo sa sinasabing mayroon tayong palaging ano tawag doon? Interference o ano pa? Yung intervention mula sa atin. Ano yon? Ano yung gamit natin po? Ang hinihintay ng Diyos? Interaction. Yung interaction, intervention natin. Ano pong gamit natin? Kasi hindi naman tayo passive. Sige po, anong gamit natin? Ang hinihintay ng Diyos mula sa atin? Yung cooperation. Yung cooperation natin ay magmula sa ating malayang pagpasya. Okay. So, hindi nyo makita yan, di ba po? Kasi ganun tayo ka-active. Ganun po ka-active ang tao. Gaya ng mga Israelita, ganun po tayo sa Friends of the Bar. Kung ganun tayo sa harap ng Diyos. Kasi tao tayo itinuturing. Hindi tayo pulang lupa. Hindi tayo ingredients lamang. Active tayo eh. Kaya hinihintay ng Diyos iyan. Ang iyong kooperasyon, ang iyong paggamit ng malayang pagpasya, ang iyong pagpili sa Diyos. Okay na, makapasok na tayo mga kapatid. Gusto kong ipaabot ito sa atin, ipaparating, saka na tayo magbigay ng mga punto elemento kung alin ba talaga saan tayo hantong sa ating mga diskusyonan. In-explain ko sa inyo na ganito yung gamit sa talinghaga at nakakataas ito. Bakit inahambing niya ito sa atin? Ngayon, hindi naman tayo passive gaya ng pulang lupa, kundi active naman tayo. So mayroon tayong malayang pagpasya at mayroon tayong kooperasyon, pagdesisyon mula sa atin. Ngayon, sa kamay ng Diyos, sa presensya ng Diyos, nandyan lang siya po lagi. Okay, nandyan lang po siya lagi. Kaya nga sa mga pagbasang ito, puro invitasyon ito. Naghintay lang po ang Diyos. Nandyan yung initiative, nandun yung disponibilita, yung openness ng God. Nandito lang ako. Kaya sa magpapalayok, kaya sa mangisda, nandito lang ako. Hinintay lang niya tayo na kailan tayo, number 1. Okay na, ito na number 1 nga punto. Kailan ba tayo magpasakop? Ayun. Number 1 kailan ba tayo magpasakop at mapasailalim sa kamay ng Diyos na magpapalayok at mangingisda or mangingisda? Amen? So yung number 1 nga punto, kailan tayo magpasakop? Okay, nagpasakop na tayo ngayon. Number 1 nga punto. Anong mga elemento sa iyong pagpasakop na dalhin din yung karapat-dapat? Kasi nagpasakop ka nga. Nasa kamay na tayo ng Diyos. Anong elemento? Ang elemento moral na virtue din, at the same time, hindi lang moral, ay po, yung pag magpasakop tayo, sumuko, magpakumbaba. Amen po ba? Napapasailalim ka na sa kamay ng Diyos eh. Gusto ka nang mamanibago, mapapanibago. Amen po? Amen. Amen, bro. Okay. Amen. So, importante. Okay. Yun. Binabalanggas na nito, dahan-dahan, para mas lalo tayo makapasok. Kung nga ganun pala, ang magpapalayok na Diyos, active tayo, hindi tayo itinuturing na pulang lupa at ingredients lamang, at tools lamang sa kanyang lalangin. Hindi po.
Very active tayo. Kaya hinihintay niya yung cooperation, hinihintay niya yung pagresponde, tumugon sa pagsuko. At yun sa pagsuko, ang elementong dalhin natin ay yung pagpakumbaba. Grabe, no? Nagpasakop na tayo, nasa kamay na tayo ng Diyos, sumuko ka na, umamin ka na. Tapos, sunod-sunod na yun, pagsuko, nandoon yung pagpakumbaba, nandoon yung pag-amin, at yun ang pag-amin, pagsisisi na, at later on, yes Lord, suko na ko, lahat-lahat sa'yo lamang. O, di ba? O, di ba nandoon lang lahat ng pagsuko? Hindi na, ay mayroon pa rin akong ano tawag doon? Mayroon pa rin akong hinawakan. Kapit pa rin sa ako sa aking sariling anong tawag yun? Kapakanan ba yun? Sariling kapakanan ba? Sariling inaasahan. Ay, hindi po. Kasi kung may sarili ka pang inasahan, sariling kakayahan mo pa rin ang ipairal, mangingibabaw, ay hindi kayo makatugma sa Diyos na magpapalayok na ibig sabihin humuhugi sa atin. Hindi po. Kaya ups and downs, mayroong hindi talaga na magkakaayon. So, this is an examination. Ang ating reading na yon, this is a continuous evaluation, also open para sa lahat nag-imbitar sa atin na ganun po, na ganun pala magpasakop, magpakumbaba, umaamin, magsisisi. Okay? So, yun po. Okay. So, iiwanan ko kayo sa open, active na dyan lang muna, ihang ko yan. Tapos tingnan natin kung nag-work din ang ating mga isipan dito. Kung anong pang susunod na ang ibig kong sabihin ng mga elemento pag ikaw ay nasa kamay na ng Diyos. Mag-isip kayo mga kapatid ha. Kung nasa kamay ka na ng Diyos, ano pang mga elemento na iyong gaganapin? Nandoon na yung pagsuko, nandoon yung pagpakumbaba, nandoon yung pag-amin, nandoon yung pagsisisi. And next, pag-aralan natin dito at pag-sharingan natin mamaya. Ulitin ko yan sa pagtatanong mamaya at kung kusan na lang kayo mag-sharing. Yan ang first reading. Pupunta tayo sa gospel. Okay. Para mayroong bahagi kayo eh. Talagang mag-active din kayo eh. Tutuloy tayo sa mga elemento na yan. Kasi sinusundan natin ang first reading. Pupunta ngayon tayo sa gospel po. Ang gospel ganon din. No? Paghubog sa first reading, sa gospel ay nandoon yung paglilinis. Ay tinitipon nga niya at ang walang kwenta sa bandang huli naman mga kapatid. Okay? Ang ganda no? Sa bandang huli naman, yun, huwag kang mag-alala. Sa last day, end of the days, ng Diyos, sa katapusang panahon, or sa huli nating hininga, particular judgment natin, kung kukunin natin ng Diyos, ganun po. Talagang, anak, mapasa akin ka o hindi. Ganun lang yun. Or last judgment iyan, ang walang kwenta ay talagang mapapugon, or particular judgment iyan na nalagutan tayo sa bawat isang hininga, mamatay tayo at harap sa Diyos. Papunta ka ba sa langit kasi pinili ka sa Diyos, or ibalibag ka sa pugon, sa impyerno? Natural, tayo mga Kristiyano Katoliko, mayroon pang God's mercy, yung sinabing purgatory, sa mga kasalanan na nahingi ng kapatawaran. At hindi lang natapos ng pagbabayad, kundi napunta pa sa purgatorio. Yan po ang kaibahan. No? Kaya nga hindi agad-agad mapunta sa pugon. Eternal fire in hell. Kaya nga mayroong purgatory. Kasi may God's mercy kasi nahingian mo ng patawad, hindi lang nabayaran. Kaya nga nandoon ang purgatory. Exceptional iyan. At very exceptional iyan, lalo na sa Kristiyano Katoliko kasi mayroon tayong panimpalataya na may purgatory. That is the space of God's mercy. Even na namatay na ang katawan ng tao. Pero sa mga ibang hindi nakaunawa, wala na pong space of God's mercy kasi ayaw nilang purgatory. Di ba po? Ayun ang nakakasaklap ng panindigan o panimpalataya na yan kasi wala silang ganun. Wala silang purgatory. Masaklap yan. Pero ganun pa rin, sinabi din sa Kristiyano Katoliko, kahit na hindi naman sila naturuan diyan patungkol sa purgatory, napabahagi pa rin sila sa purgatory. Tingnan nyo, marami pa rin napunta sa purgatory na hindi alam kung anong purgatory. Di ba? Ganon pa rin. Kasi hindi naman sila maka-eskapo dyan eh. At hindi naman yata ang Diyos na God's mercy
na balibag ka sa pugon na eternally, gano'n naman kaliit ang kasalanan mo, di ba po? Purgatory pa rin. Kaya kahit na testimony Jehovah yun, kahit na wala silang pananampalataya sa purgatory, hindi sila exempted dyan. Okay po? So, klarado yan, in-explain natin dito. Kaya nga, bago ang lahat, may chance mga kapatid, di ba po? Nang lalambat, nangingisda ang Diyos. At tingnan natin uli sa literal. Ang pagiging mangingisda ng Diyos, ay hindi naman yun isang beses lamang. Dito sa ating gospel, pinapakita isang beses at sa bandang huli. Yung sinasabing sa katapusan panahon. Tandaan natin, ang Diyos po'y nangingisda araw-araw sa ating buhay. Ulitin natin ha. Sa gospel po, isang beses nangingisda at sa katapusang panahon, yun. Dito po, sa araw-araw nating buhay, ang Diyos po'y nangingisda. Nagugutom ba ang Diyos? Naghahanap ba ng isda ang Diyos araw-araw sa ating buhay? Yes po. Yes po. Hindi nahinto ang Diyos na mangisda at talagang gusto niya ang lahat makakasama sa kanyang lambat, sa kanyang kaharian. Yung sinasabing, mapapaligiran ka sa kamay ng Diyos. Open wide kasi ang kagandahang loob ng Diyos, ikabutihan niya eh. Kaya nga sinasabing panglalambat. Pag-extend ng kanyang kamay, ihagis naman ang lambat araw-araw sa ating buhay. Ininbitahan, tinatawagan tayo po araw-araw, hindi lang isang beses. Kaya may chances, may mga pagkakataon pa. Magpasakop ka. Yun na sinasabing, sumama ka, magpalambat, isda ka man, ay mayroon na diyang kawan, mayroon nang narinig mo na Diyos, mayroon nang narinig na Jesus, mayroon nang narinig na Kristiyano Katoliko, sumama ka. Di ba po? Imposible naman. Sekta denominasyon, kung sekta denominasyon man kayo nakikinig, hindi naman, di ba po? Pero mayroon din naka-eskapo, nakakinig sa ating, lalo nang piniplay ang ating YouTube channel. Sa iba, mayroon din ganun po. At pinaparinig din iyan. Na imposible naman na out of nowhere ka, na wala ka, hindi ka naabot sa mga mass media, sa YouTube, Facebook, ano-ano pa na mga instrumento na ito, nakarinig ka sa Diyos, magpasakop ka, kasi mayroon mang nang lambat doon, Kristiyano Katoliko iyon, mayroon man nang lambat doon, nagparinig iyon, magpasakop ka at huwag kang lumayo upang makasama ka sa lambat na iyan. Ngayon, dito na naman tayo. Nasa lambat na tayo. Friends of the Bar, Pamilya Kristiyano Katoliko, at lahang sambayanan natin na may panampalataya gaya sa atin. Okay, nasa lambat na tayo. At lagi pong palaging pinipilian din ng Diyos, hindi lang isang beses, araw-araw sa ating buhay. Kasi yung pagpili, nililinis. Yung salita dyan na masakit, walang kwenta, ibalibag. Di ba? So, yung paglilinis ng Diyos, hindi naman intervene ka sa mga kamay ng Diyos direktahan. Another babalik sa atin, yung cooperation. Ang cooperation, ang tawag doon, pananagutan sa bawat isa sa atin, magresponsabli at pananagutan sa bawat isa sa atin. Titingnan mo ang iyong sarili, ang aking sarili, na dinadala ito sa bawat araw-araw sa ating buhay, nilalambat tayo ng Diyos, luminis ka man, maglinis ka. Di ba po? Hindi na kailangan ang Diyos po ang maglinis. Kasi sa bandang huli, ang Diyos naman ang maghintay sa iyo na maglinis, no? Ngayon, linisan mo na ang iyong sarili. Sumama ka na nga sa lambat eh. Linisan mo na ang sarili. So, yun na. Ulitin natin yung kaparaanan. Magpasakop, magpakumbaba, umamin, magsisisi. Kasama yon sa proseso ng paglilinis po. Kasama yon. Kaya nga, nagkadugtong pa rin nagkaugnay ang dalawang pagbasa. Unang pagbasa at gospel ngayon. Kasi kasama yan sa pong paglilinis eh. Ang nagpapalayok, hindi ibig sabihin na hindi niya dinisregard ang mga, di ba, yung pulang lupa. Mayroon yung mga pebbles din. Kaya nga, hanggang maging pino iyon, nililinis, nilagyan ng tubig, palaging hinuhugasan hanggang nahulma buo-buo. Ganun po ang mangingisda din. Nililinis, pinipili, pero hindi gagawin ng Diyos yan kasi hindi pa sa katapusan ng panahon, kung hindi sa iyong kooperasyon, sa iyong responsibility, sa iyong disiplina, sa training ng inyong buhay bilang Kristiyano Katoliko, mayroon tayong pananagutan, magresponde ka, linisin mo. Gamitin mo ang lahat ng kaparaanan bilang Kristiyano Katoliko. Sa bandang huli,
malaman ng Diyos na mula pa ngayon sa ating tinatayuan, sa ating kinabimlangan, pamilya, friends of the bar, kung ano-ano man, kung saan man tayo sa mundong ito, mula pa ngayon, mapipili ka na o pipiliin ka talaga ng Diyos sa bandang huli. Bakit? Kasi nilinisis mo eh. Hindi ka na naghintay na linisin pa ng Diyos sa bandang huli. Kasi makita na ng Diyos yan eh. Huwag mo nang tagalan. Hintayin mo pa ba na ang Diyos ang maglilinis sa iyo sa bandang huli? Hindi ah. Amen po. Klarado ba ito mga kapatid? Amen po. Wala. Naparating ba? Amen bro. Amen po. Amen. So, klarado ito mga kapatid. No habang nandito pa tayo at mga chances, kasi nanglalambat nga ang Diyos, hindi lang isang bisis, palagi po magbago, mapanibago, at kaparaanan na ang magawa natin, responsable, disiplinado tayo sa ating buhay, may pananagutan tayo, at maintindihan na ng Diyos na saan ang iyong ginagawang mga kaliitang bagay, kung saan man ikaw tumatakbo, lumalayo, lumalakbay sa iyong panampalataya, lumalago, diyan makita ng Diyos, itong bata na ito, itong tao na ito, itong manampalataya na ito, pinili na niya ako, naging nasa lambat ko na ito, at kakaiba ito, mabuting tao ito, nasa kamay ko na ito, nagpapalayok siya, kasi nakikibahagi at napapabagian ka sa kanyang kagustuhan kalooban. Amen? Talaga no? Ganun po ang Diyos, na palaging sumasabay sa atin at hinuhugis tayo ayon sa kanyang muli nawala na halaga yung pagkawangis at larawan ka ng Diyos. At maging konkreto yan mga kapatid, mas lalong maging konkreto sa araw-araw ng iyong buhay, yung pagkonkretong ganap na yan, niresponde mo ang iyong responsibilidad, dinisiplina mo yung sarili, ayon sa katuruan kalooban ng Diyos, ay talagang maging wangis-kawangis at larawan ka ng Diyos. Purihin ang Diyos mga kapatid, pipiliin ka talaga ng Diyos. Hindi ka na ibalibag, hindi ka niya sabihan, walang kwenta, kasi hindi mo hinintay, nahintayin mo pa ang kaduluduluhan ng iyong katapusan ng iyong buhay. Amen? Are you decided to follow Jesus? Are you decided to follow Jesus? Are you decided to follow Jesus? Di ba po? Tagasunod ni Kristo Jesus. Mga disipulo tayo po. At mangyari nawa ang ating pinagnilayan ngayon. Ngayon, pwede na nating babagian. Ituloy ninyo kung saan pang mga elemento na ikaw ay magkaroon ng openness pagpapasakop sa Diyos at yung paglilinis na yan. Ano pa ang dapat mong gawin? Bakit napabilang ka at makapagsabi ka na sa iyong buhay, ngayon pa lang, ay mapapunta talaga ako dyan. Hindi na hintayin ang last na decision ng God. Kasi ngayon pa lang, nakikita na ako ng Diyos. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos po. Sa inyong mga tulay. Sige po, tuloy. Sige po mga kapatid. Kasi pagtanong po tayo. Good morning. Alright. Yes, sister. Magandang umaga. Tanong ko, hindi ba sa simula pa lang nung bininyagan tayo at isa pa, di ba, anong pagkasabi nun? Sakop na tayo sa, kasi ang sabi mo magpasakop tayo. So, ibig sabihin, kulang pa yung pagbinyag sa atin bilang kasakop ng Panginoon. Okay. Yan. Okay, magandang observation ito. Yung napasakop tayo sa ating simbahan bilang binyagan, nandoon na tayo. Pero yung nagpasakop tayo uli, renewal. Okay, nandoon yung renewal. Let us read you. Yung renew our promises na inako sa ating parents kasi mga bata pa tayo, wala pa tayong kamuang-muang noon. Ngayon, ni-renew natin habang lumalaki tayo at yung pagpapasakop natin uli sa Diyos. In our actual capacity. Individual capacity po. Hindi na sa parents. Yan po ang kaibahan, sister. This is a renewing. Continuous renewal po. Okay na? Kaya nga yung sa ating charismatic po, yung sinasabing baptism of the Spirit charismatic, this is not exactly meant to be.
It is a renewing baptism of the Holy Spirit. Okay. Renewing lamang. Renewing lamang. So, Refreshment. ibig- Hindi yun. Kasi ang umpisa kasi natanggap na natin yung Espiritu Santo sa baptism, natanggap natin yung Espiritu Santo sa kumpil. Ano lang yun? Mga second emotion na lang yun. For our actualization sa individual na kaparaanan kasi malaki na tayo. Ano lang po? Excuse me, brother. Ako po. Paano po yung, hindi po ba nabinyagan na po tayo? Tapos malalaman na lang natin yung mga kapitbahay natin. Nabinyagan na yun eh. Tapos magiging, bakit kayo naging born Christian magpabinyag kayo ulit? Di ba nabinyagan na kayo? Ano ba pinag-aano niyo yung binyag pa ang hinahanap niyo? Hindi po ba nabinyagan na kayo? Yung po tinatanong ko sa kanila. Yun na nga, sister Kasi sabi nila, iba ding ibig sabihin ng binyag na daw. Yung sinasabi na yung binyag na yon, pagiging born again. Huwag naman natin masamain, no? Yung burn against Christian. Yung burn, yung naluto na, no? Nasugpa na, naihaw na. Burn against. Yung against, mas lalo pa. Nagpasakop sila na against. Anong against? Yung sumasalungat at ibig sabihin, nakikipaglaban pa sa tunay na simbahan. Burn against. Pero hindi natin masamain. Wag born again lang. Born again. Sinasabi kasi nila, yung binyag na yun ay born again. Okay? Pero hindi po. Pag born again in a good sense, tapos na. Nandoon na yun sa binyag na ginawa. Nung bata ka pa. Born again ka doon. Sa binyag na ginanap na. Sa unang binyag sa Katoliko po. Parang naguguhan po ako dyan. Kasi, hindi ba, paano yung pagkabinyag sa kanila, wala na rin dahil nagpunta sila sa ibang reliyon, ganun po ba yun? Kaya nga, ulitin ko, kung hindi natin mamasamain, pero kung mamasamain natin ang salita, then burn against. Burn ibig niluto na, luto na against pa. Okay? Kasi naluwal na sila, ibig sa sarili nilang desisyon, lumabas sila at tunggali palaban sa original at tinayo ni Kristo. Burn against ang tama doon. Pag hindi natin maliin, pero itama natin. Tama naman yung sinasabi kasi hindi naman pinoproclaim nila nga burn against sila. Born again. Ngayon, kasi tinuwid natin ang born again na yan, nagawa na natin sa binyag po sa ating mulang pagkabata. So what comes after useless? Yun ang sinasabi sa mga husgado natin diyan sa Pilipinas, sa mga ipaliwanag natin na may paghambing sa mga nangyari sa Pilipinas, ab initio. Yung ab initio, null and void. Ibig sabihin, ginawa na natin sa mga kongreso, senado diyan, palaging inulit-ulit yung sinasabing impeachment. Ab initio, null and void. Ang ab initio, from the beginning, sa umpisa pa lang, wala na. Kasi hindi na nga magkakatotohanan yung pangalawang ginawa mong binyag kasi mayroon nang nangyari sa una. So, ab initio, null and void. Null and void, nothing, and useless. Ang pangalawang binyag. Kasi nanggawa na binyagan ka na mayroon ng born again doon. So ang pangalawa, ano yan? Ab initio kasi sa inyong ginawa na nagpabinyag kang pangalawa, useless. Nothing and useless. Yung Ano po ngayon? Tama. So ano ngayon? Ang masasabi natin, sabihin natin, huwag ninyong anong tawag doon? Huwag mamaliin ang pagbasa sa Bible. Kasi ayon kasi yan sa Gospel ng John chapter 4 ba? Tingnan nyo. Kung chapter 4 pa, tingnan nyo kung gusto maulit o chapter 2. Yung kung saan may communication si Nicodemus kay Jesus na sa madaling araw o sa isang gabi ba yon na pumunta siya at nagtago at pumasok siya, nagkwentuhan ni Jesus na ano ba talaga Jesus? Ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Tapos sinabihan siya ni Jesus, unless the man will be born again, kung siyang babalik at ipinanganak muli, nandoon yung born again. So, ang pagkaintindi doon, minamali na interpretasyon, pero dinagdag naman ni Jesus Ang dinagdag naman ni Jesus, tuloy-tuloy yung, chapter 2, chapter 4. Tingnan niyo mga kapatid. Dinagdag naman na sa tubig at sa espiritu. Ang tubig espiritu po ay nandoon na sa binyag. Sa maliit ka pa. So, ibig sabihin kung anong nangyari sa umpisa, at yun ang original, yun ang applicable. Hindi yung pangalawa at magsabi ka, ay, useful ito.
at there's something ito na born again. Hindi po. Hindi na nga kasi nandoon na natanggap mo na si Jesus, ang Diyos sa magitan ng pag-ako na yung parents nung nabinyagan ka pa. Yun ang. Pero pag sinabing dito ka nag-umpisa ab inisyo, null and void, sa second baptism mo na, ay hindi na yan. Wala na nga. Null and void, nothing and useless. Okay? Thank you po Thank you, brother. Importante yun. Importante yun mga kapatid. Gamit natin ng Latin, gamit ng mga legal term na yan, pero ganun pa rin, hindi naman napabuo yun. Eh, Term na ganun yan, naman. hindi ko napansin. Okay po. Sino pong gusto mag-follow up? Ako po. Di po ba pag sabing born again, ang meaning po nun ay reborn o kaya po pinanganak na muli, literal na hindi po talaga yung ipinanganak na muli, kundi po yung dating ugali ay nagbago, kaya naging naiba yung mas nag-improve mula sa dating masamang ugali, naging mabuti. Para bagay yun. Okay. Maganda yung observation din yan. Kasi yung dito sa, ulitin nga, saan ba yun? Tingnan nyo mga kapatid, tumulong kayo. John chapter 2 o John chapter 4, yung conversation ni Nicodemus at Jesus, para madoon ng pansin na hindi ito salita ko. Kasi tutunghayan natin yan. Kasi yung itong tanong ni sister, saan ba doon? Yung nagbago ang kanyang ugali o yung ipinanganak ka dahil sa binyag? O sige nga, ito yung maganda mga kapatid. Dito Para natin po matunghayan. Hindi po masama na tawaging born again kung ang atin pong ibig sabihin noon, mula sa lumang ugali, naging bagong ugali. Mula sa pagiging masama, naging mabuti po. Di po ba pwede yun? Okay yun. Okay yun, pero hindi yun born again, sister. Ito yun, ulitin natin. Saan nag-umpisa ang salita na yan? Sinong tumulong? Paki-scan po. John chapter 2 o John chapter 4? Kaya nga, gusto natin i-connect agad. Hindi tayo magpaligoy-ligoy pa kung saan galing yan. Kasi mangingiba na kasi ang tono ng meaning. Kung ito ba ay sa conversion, yung kasi nagbagong buhay ka, o patungkol iyan sa binyag o kumpil. Sige nga. Kasi malihis tayo mga kapatid. Malihis ka talaga. Kasi marami nagsabi, born again ako kasi nagbago ako. So what? Saan nakakunik yan? Nakakunik ba yan sa John chapter 2? Sige nga, tingin nyo mga kapatid. Yung conversation Chapter 3 po. Chapter 3, tapos yun, sige nga, Three. basahin niyo po. Wait Yan, lang po, three, wait lang three po, po. hanapin ko lang po. John 3:3 po. Kung ang ibig ba siyang sabihin diyan ay pagbabagong buhay. Okay? Kung hindi man iyan binyag at saka kumpil. Kasi magbabago ka ng meaning eh. Sige po. Kasi pwede nating dagdagan si sister nga, ay tama din iyon. Pero hindi po, iyon ang original meaning. Ito yung original meaning. Sige nga. Pagbabago bang buhay ang sinabi ni Jesus o hindi? Dahil ba sa Sabi po ni Jesus sa John chapter, Sister Bileta, chapter 3 po. 3:3. Oo, 3:3. Opo. Tumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanganak na muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ituloy sister, ituloy. Anong ibig sabihin ng panganak muli? Paanong maipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina na parang muling ipinanganak? Tanong ni Nicodemo. Sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay naipanganak na sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Okay. Entonces, sa makatuwid, anong ibig sabihin, sister? Okay, maganda to para sa lahat ng kalaman na hindi lang sa pagtatanong ni Sister Josephine. Sister Josephine po, hindi lang ito sa pangkuryoso niya. Anong ibig sabihin diyan? Sa pagbabago ba ng buhay? Conversion, yung conversion, change of lives, or sa binyag o kumpil? Sige nga, sa sinasabi diyan, sa binabasa. Pagbabago po ng buhay. Pagbabago po ng buhay. Ulitin na naman.
Sige nga. Tingnan. Okay na? Lahat ng tao kailangan ipanganak na muli. Paano po nangyari yun? Lahat ng tao. Kaya nga, may response, okay, may response si Jesus. Anong sagot ni Jesus sa chapter 3 verse 5 ba yan, sister? Ulitin yung chapter 3 verse 5 kung nasa verse 5 tayo. Ulitin nga. Ito po, wait lang po, ulitin ko po. Verse 5. Yun ang response ni Jesus. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sa verse 4 po, paanong maipanganganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sa verse 5 po, sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang verse Taong 5. ipinanganak, opo, ang taong Yun ang verse ipinanganak, opo, yun po yung verse 5. Ang number 6, ang verse 6. Ang 6 naman po, ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Okay, yung 7. Tingnan natin 7. Abanti pa. Lahat ay Huwag kang kailangan magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Okay. So, wag mo na dyan. Kasi kailangan yon. Pero yung ang sagot, 5 and 6. Ang sagot po, Apo. 5 and 6. Ngayon, sa 5 and 6 nga sagot ni Jesus, nagmimin o nagtutunghay o nangangahulugan ba iyan sa pagbagong buhay, conversion, or sa binyag o kumpil? Ito yung tanong ko, ha? sa binyag po yan. Tubig Sa binyag po. Kaya nga. Kaya nga, huwag niyong maliin at huwag kayong magpadali. Huwag kayong magpadali-dali na lang o magsumama na lang sa interpretasyon. Okay po? Binyag po iyan. Kumpil po iyan. Nandyan yung tubig, nandyan yung espiritu. Klarado ba ito mga kapatid? Huwag niyong ilihis at huwag kayong magpadala. Sa mga born again na salita, ipinanganak ka nga muli. Hindi sa laman na pwede kang babalik muli. Mapanganak ka lang muli sa tubig at sa espiritu. Ibig sabihin, sa pagbabago ba niyang buhay o sa kumpil o binyag? Ulitin natin ha. Tanong. Ang sagot ninyo, binyag at saka kumpil. So, saan na ngayon ang pagbabagong buhay? Saan maitukoy iyan? Saan nila kinukuha iyan? Hala. Di ba malaking pagkakamali mga kapatid? Sino gustong mag-react? Sige nga, maganda ito. Sige nga, para ma-explain natin. Kasi gusto nating ma-explain ang verse at saka chapter. Hello. So, klarado na sister, yun ang sagot ko. Brother Ike, Yes po, yes po. ang tanong, tanong ko lang, bakit po nila tinawag na born again? Yun yung tanong dahil saan naman nila kinuha yung words na born again para ipangalan sa kanilang kaya mga nga. sekta? Oh, Yun ito yung tanong. okay, yun ang tama yan sister na obserbasyon. Ang salita na born again, kinuha nila sa the same verse. Pero binibigyan nilang ibang meaning. Klarado ba ito mga kapatid? Yes. So, yun ang ibang meaning, ibig sabihin, ang born again diyan ay mabuhay ka muli sa iyong conversion, yung nag-change life, nagbago. Ay hindi po. Klarado naman sa tubig at saka sa espiritu. Bakit? Ano bang ibig sabihin diyan? Pagbabago ba? Ala? Hindi po. Oh, Hindi siya- klarado. Hindi po. Oh, mailihis ka lang. Mailihis ka kapatid. Ibig sabihin, basahin mo ang lahat. Chapter 3, 4, 5, 6 hanggang 7 nga kasi kailangan kahit na pabalik-baliktarin mo iyan, ang born again, ang ibig sabihin, binyag at saka kumpil. Saan ka ba kumuha ng ibang meaning diyan? Sa kanila lang iyan po. Tubig at spirit. Klarado na ito mga kapatid. Talaga kung makipagdiskusyonan with a humble heart, sabihin, kapatid, ilatag nga natin yung kung saan natin kinuha ninyo iyan. Pag sinakyan nila yung John chapter 3, 4, verse 4 hanggang 5, 6, 7, at buuhin ng, kahit na buuhin ng ang kabanata, kung anong meaning diyan.
babalik ng babalik sa tubig at espiritu. Ibig pong sabihin, sa Diyos ikaw mabubuhay. Sa Diyos ikaw magkaroon ng buhay muli. Hindi po sa iyong conversion. Hala, pagalitan ko kayo ngayon dito. So, okay. Kung sino mang manatili sa paglihis ng interpretasyon na yon, again, kasi ayon sa conversion, ang conversion po ay ayon sa iyong kaparaanan, ayon sa iyong pagsisikap. Hindi po. Sa Diyos ka mabubuhay, unang-una sa binyag at saka sa kumpil. Sarado ba ito mga kapatid? Importante ito ha. Hindi po sa iyong kakayahan anong tawag doon, na inspired ka na binago ka ng Diyos at nagbago ka yung buhay. Hindi po ito sa pagbabagong buhay, ang pagkabuhay muli, kundi sa tubig at sa espiritu, binyag at saka kumpil. Brother Ike, Yes po. Sige po. maaari po ba na siguro kaya tinawag nilang born again? Kasi pag pumasok sa kanila, so yung sinasabing binibinyagan sila doon sa mga ilog, sa mga yung inilulubluba. Yes. Pwede po doon nila hinango yung salitang born again din. Dahil nga sa atin po ay binyag at kumpil. So, ang ginawa nila yung pag bibinyag sa kanila bilang kaanib, ay yun namang paglublob sa tubig. Yes po. Siguro Okay. yun po ba? Maaari pong ganun. Maganda yan. Maganda din yan. Iko-connect natin ha. Kinukurikan ko ng kayo sa sinasabing dineretso sa ibang kahulugan na bagong buhay. Hindi po. Kasi dahil sa verse na yan. Chapter 3, 4 to 5, 6, 7. Ngayon, iko-connect naman natin another correction sa sinasabi. Kaya nga, born again kasi nilulublob naman nila sa tubig. Sagot ito sa unang nagtanong. Hindi na iyan balido kasi nabinyagan ka na at nakumpilan sa Katoliko. O di ba? Klarado na mga kapatid. Kaya nga, sabi nila, ay ayon pa rin natin sa tubig at saka espiritu, nagbagong buhay. Ay hindi po. Kasi ab initio sa inyong ginagawa, hindi nga applicable kasi tapos na yung nabinyagan ang tao at nakatanggap na ng espiritu. Noong bata pa siya at inako sa magitan ng pag-ako ng parents para sa anak na iyan. Allah, nakita niyo yung importansya sa binyag ng bata? Sa pag-ako ng parents? Kasi tinanggap niya hindi basta-basta lamang, kundi yung born again ng tao na iyan, ng bata na iyan, kasi may binyag na at kumpil nung bata pa siya dahil sa iyong pananagutan, dahil sa iyong responsibilidad bilang parents, hindi ka nagpabaya para sa iyong anak. Matindi ang koneksyon iyan, catechesis iyan, doktrina ng pag-ayos din sa katuruan ng paano mabasa iyang binasa natin na gospel. Hindi po lumihis ng iba pang mga sagot-sagot. So, ibig sabihin, hindi na nga applied, hindi na nga applicable, kaya nga null and void. Null, ibig sabihin nothing. Void, ibig sabihin useless. Kasi nabinyagan na nga siya, unang-una sa Katoliko, nandoon na ang binyag, tubig, nandoon na ang kumpil, nandoon na ang espiritu. So, klarado na. Either sa sagot na nagbuhay muli, yung nagbago muli sa conversion, hindi po. Either sa number 2 naman, yung sinasabing, inaayon na nila kasi may tubig din sila, may binyag. Hindi na applicable kasi nabinyagan na ito. Another follow-up po. Sinong gusto mo follow-up? Kasi maganda to eh. To make clear. Brother Ike, paano naman po kung halimbawa sila yung bata pa sila, una silang bininyagan dun sa pananampalataya nilang una, na baliktarin naman po naman natin na nagpunta naman sila sa Katoliko. Valid din po ba yung binyag Kaya sa nga, Katoliko? okay. Mayroong nabinyagan sila sa dati tapos na-convert sila sa Katoliko, pangalawang Katoliko. Okay. Yung pagkabata na, kumbaga metas na sa tayo na binyagan ng bata pa tayo sa Katoliko na lumipat na sinasabi nila born again. Ngayon, baliktarin naman na po natin na bininyagan sila ng bata sila dun sa kanilang born again na lumipat naman sa pagiging Katoliko. Valid po ba ang pagiging born again sa atin, pagbibinyag sa ating Katoliko? Hindi, okay, ang sagot diyan, hindi po lahat na valid na baptism. Ito yung validity ng baptism. Ang nag-celebrate, pare, wala naman silang pare. Okay, X na yan. Okay, kung hindi man pare,
for emergency, mayroon tayong for emergency use, di ba? Pwedeng magbinyag ang laiko, Kristiyano Katoliko, lalo ng for emergency use. Yung pumunta ka sa ospital o pumunta ka sa bahay na mayroon ng naipinanganak at mamatay ng bata, binyagan mo. Sa ngalan ng, ano rin ibabanggitin? Anong pangalan ng bata? Belma. Okay. Belma, bibinyagan kita. Halimbawa ako o ikaw, Sister Susana, doon sa bahay kasi walang pari at mamamatay na yon. Alam mo na parang mamatay na. Kasi nakapira na nagilangaw ang bata. Okay, para hindi siya mamatay na walang binyag, binyagan mo ngayon. Emergency use yan. So, walang pari. Tama iyan nga pwede ma-apply sa'yo. Ngayon, nandoon ba yung validity? Ang validity po, hindi na sa ministro, ikaw na yung ministro, Katoliko. Okay. Banggitin mo ang pangalan. Anong pangalan? Vilma. Bibinyagan kita sabay ang pagwisik o pagbuhos ng tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, naalala nyo? Gamitin mo ngayon ang formula na yan na ginamit sa pari. Ikaw ngayon, si Susana o Ike, na pumaroon sa isang sitwasyon na mayroong emergency case, no? Emergency use only lang tayo po. Mga laiko, pwedeng magbinyag. Ngayon, sabihin natin, ano yung pangalan ng bata? Tanungin ang parents agad. Okay, so Belma, sa pangalan ng Ama, sabay ang pagbuhos, Anak, at ng Espiritu Santo, pagbuhos o pagwisik ng tubig. Natural water, ha? Iyon ang validity. Kailang natural water, nandoon yung pangbanggit sa tatlong Persona. ang Diyos, tatlong persona. Ngayon, okay, tatlong persona. Kung mawala yung elemento na yon, questionable. Questionable. Kaya nga, tatanungin ngayon ng pari, mayroon na convert mula sa ibang religion at bumalik, ay ibig sabihin nag-transfer sa atin. Tanungin, saan ka nabinyagan anak? Dito po sa Aglipayan Church. Okay, tatanungin ngayon sa pari, paano ba ginanap ang rito doon sa binyag? Pinabanggit ang pangalan, tatlong persona ba sa isang Diyos, at sabay ang pagbuhos ng tubig o pagwisik or niloblob sa tubig. Pag nandiyan ang mga elemento na yan, at nandoon din yung ministro, okay yan. Pag wala po, pag sinabing, kasi unang-una, may pangalan bang binanggit? May tubig ba na natural? At may tatlong persona ba sa isang Diyos? Pag wala yon, kaninong pangalan ka na binyagan? Yun ang validity, sister. Kaninong pangalan ka na binyagan? Sa pangalan ni Jesus, okay. Sa pangalan ni Jesus ay kay binyagan. Ay hindi po, tatlong personas na isang Diyos. Sa pangalan ng Espiritu Santo ay kay binyagan. Hindi po, palaging tatlong personas sa isang Diyos. Nandun ang validity po. Okay? Yes po. Basta hindi Okay. po, ayun po, tama po. Matindi ang Amen requirement sa simbahan na mangyari man yan sa mga emergency case, emergency use tayo, pwede tayong magbinyag kasi walang ministro na pari. For emergency case, for emergency use lang tayo. po. At Amen po. banggitin yung pangalan ng bata kasi pangalanan agad. At tatlong persona sabay ang pagbuhos ng natural malinis na tubig. Natural malinis na tubig. Matindi no. Wag yung frisanti si Tera, yung gaseous, gaseous na tubig ha. Frisanti pa, wag 'yon. Hindi naman natural 'yan. Talaga. Iba kasi sa swimming pool eh. Di, natural naman, malinis. Kasi unang-una, bakit malinis? Kasi nagpapalinis nga eh. Okay lang yun sa swimming pool, sister. Hindi, natural naman yan. Hindi lang iniinom, okay lang yun. Kasi yun lang nakita mo eh. Malinis na tubig naman yun. May active bacterial nga yun ang tubig sa swimming pool eh. Hindi naman iniinom sa bata. Okay lang yun, natural pa rin yun. Nandun yung elemento ng natural water. Natural water, wag yung gaseous, wag yung frisante, kung ano-ano pa. So at least mayroon na kayong laman na naman dito. Pwede kayong mag-emergency case at maging emergency use tayo po, mga laiko. Pag nasa bukirin at sa mga emergency na kaparaanan na parang mamamatay na ito, binyagan natin ito. Kasi sa panampalataya ng parents, binyagan natin itong yung anak nyo ha, bago to babawiin ng Diyos. At magsabi naman ang parents, yes po, okay, yes, okay, ready, tubig. Tapos magdasal tayo, mag-silent. Okay, ready na lahat. O, kung may candle pa, kung walang candle ay walang problema. Unnecessary naman yon. Candle o ano-ano pa mga kaparanan. Tapos mag-silent together. Okay. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. So, anong pangalan natin sa bata? Belma. Belma, nandiyan ang tubig, ready? Bubuhusan kita ng tubig at bibinyagan ka sa pangalan ng Diyos Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Ay, magsiya yan, langit. Period. Anghel ang bata na yan. Matindi. Okay, sinong gusto mag-follow up? Sige po. Maganda yan. Bro, paano naman po yung Katoliko na, tapos pumunta sa ibang sekta, pag bumalik po siya, paano yung ginagawa ng pare? Mm. Ulitin nga, sister. Sige nga. Halimbawa po, Katoliko na siya, binyagan sa Katoliko, lumipat sa ibang sekta. Ngayon, bumalik na naman sa pagkakatoliko. Paano po ang ginagawa ng pare doon? Or conversion ulit? Matindi, no? So, ito yung biro. Ito na lang biro. Yung Katoliko, yung Katoliko, yung pangatlong beses na nabalik eh. Katoliko, yung pangatlong beses naging Katoliko. Anyway, ano naman ang welcome? Ang pag-welcome ng pare nito? Kausapin pa rin ang pare. Ganun ba? Napunta ka, tapos nabalik naman, yung mga ganyan. Mayroong mga requirements din. Hindi na binyag, kasi galing ka naman sa Katoliko, magkumpisal ka. Confession lang po. Okay. Totoo na ba ito ang pagbalik mo loob sa Diyos? Magsisisi, aminin mo ang lahat ng iyong kagagawa na pagdududa noon na lumabas ka, umalis sa Katoliko at ngayon nabalik. Totoo na ba ito? Sabihan ka ngayon, pare. Sa confession po, sa confession yan. Confession lang po. Admission back to your Catholic kasi nagkonfesal ka. Klarado ito mga kapatid. At sabihan ng pare na ganun po ang motibo, purpose ng aking pagkumpisal kasi nagbalik na loob ako kasi galing ako sa iba. Kausapin ng pare. Okay, maganda yun mga kapatid. Lapitan ng pare at personal talaga. Ito yung sitwasyon ko, Father. Kaya nga, may utang na loob ako sa Diyos eh. Hindi ko mapakawalan at hindi din ako pinakawalan ng Diyos. Kaya nga mula sa aking paglayas dito sa Katoliko, umalis ako, pumunta ako doon, pinabalik pa rin niya ako dito at mayroong mga pangyayari na kaganapan, eksperyensya, karanasan na talagang hinila ako balik sa Katoliko. Sabihan ng pare po, confession, sa confessionalan po. Kasi may kagagawan kasi na yung hindi ka nagtapat, hindi ka clear sa iyong konsensya, nandoon yung pagdududa. Kasalanan kasi yun eh, yung mga pagdududa yan. Okay, kaya nga i-confessal mo yan. So, matindi, no? Brother Ike, Yes po. tanong pa po. Yan. Ano pong maitutawag natin doon sa, halimbawa, kung Katoliko ako, nandito ako sa charismatic, sabihin na natin, nagpupunta ako palagi dun sa mga born again, palagi yon. Pero yung puso ko na hinihikayat din nila kunwari ako magpabinyag sa kanila, no? Pero hindi ako, wala yung loob ko na magpabinyag. Sumasama ako sa inyo dahil minsan, di ba makukulit talaga sila. Makukulit. Siyempre, may mga kaibigan tayo. Ano po may tatawag natin doon na wala yung feeling mo pero sumasama ka, nagsisimba ka doon? Ano po may tatawag natin doon? Yung kuwan na lang. Ganun din ako na imbitahan ako, napunta ako sa for curiosity only. Napunta ako sa born again din, yung sinasabi dito sa atin dito sa Roma, na tawag doon ay yung mayroon pa silang chapter yung sinasabing mga born again Christian dito sa Roma, naimbitahan ako. Pero hindi nila alam na ex-seminarista ako. Okay? Hindi nila alam. Hindi naman ako nagkunwari. Kaibigan kasi, kaibigan. Okay? Pero sa akin party, sa iyong intention, curiosity only. At doon lang. Kung sumama ka sa simba, ibig sabihin yung pag-worship, hindi na makatotohanan. So, invalid yon sa mata ng Diyos kasi hindi ka makatotohanan na. Friendship lang yon for friendship. Pero kung magpabinyag ka, wag naman. Sabihan mo naman na ako'y Kristiyano Katoliko at hindi ako magpabinyag kasi wala namang intention. Ito ay pakikipag-ibigan lamang, naimbitahan niyo ako, makikain tayo, mayroong party, mayroong birthday, yun mga sabihan na lang totoo. Ganun po. Kasi kung hindi ka maging totoo din, yung friendship niyo, ma-break yun ang friendship niyo eh. Pag hindi ka totoo sa yung friendship, mabi-break din yun eh. Sabihan na lang, pinagbigyan lang kita kapatid kasi magkaibigan tayo eh. Dahil sa
okasyon na yan ng birthday, kasal, hindi kita pwedeng pero hindi ako nagsumasama sa in a very faithful manner, serious manner sa pagsamba kasi hindi naman pwede ako. Kasi pareho nga tayong Diyos, pero hindi nga. Ganon din na hindi ako pwedeng magpabinyag sa inyo. Kung ganon ka kapanindigan kasi Kristiyano Katoliko ka, wala nga sa puso mo. Sabihan na lang. Sabihan din sa bandang huli. Sa bandang huli din kasi mangyari din yan eh. Kasi imbitahin kanila. Sabihan mo na stop, dito mag-stop na lang ako. Kaya nahinto ako eh. Ilang bisis lang ako napunta sa Iglesia ni Cristo. Alam ng diakono pang inimbitar. Nga ex-seminarista ako. Alam din niya. Sabi ko mag-observe lang ako. Tingnan ko ano ang mga maganda nga ang mga order nila sa loob ng simbahan. Mayroon silang sa Iglesia ni Cristo, grabe yun, stricto sila. Nandoon yung mga magandang babae, nakasaya talaga, walang nakamaong doon. At hiniwalay yun. Ma-explain ko talaga yun kasi nandoon ako eh. Okay. Tapos hiniwalay. Ang mga bata hiniwalay din, walang ingay. So matindi yun. Grabe silang disiplina sa Iglesia ni Cristo. O di nakita ko ngayon, ganun pala. Ka-stricto sila sa mga ganyan. O doon ko nakita maraming mga magandang babae nakasaya, wala nakamaong. O di ba? Di ba? Pero wala yan sa puso. Invitasyon din. Dalawa, tatlong beses para yes po. Na-experience ko rin yan. Yung boyfriend ko, Iglesia ni Cristo. Ito po yun asawa ko. Ang dami, hindi ba pa hiwalay yung mga babae sa lalaki. Ang gaganda ng mga babae. Ang gagapos mo. Pero napangasawa ko po, Iglesia ni Cristo, pero hindi po ako na ang kulit po niya, pinupuntahan ako sa bahay. Kinukulit ako, dati dudokrinahan daw po ako. Hindi po ako pumapayag. Mayas po kayo. Hindi po kayo kaunahan. Babalik-balikan po ako. Kakasal daw po ako. Ay hindi, sabi ko kung ayaw ko, ayoko. Uwi na ako sa mga magulang ko, papakasal ako sa iglesia. Kaya sabi ko yun. Hindi po, natanggal po sa pagka-iglesia, asawa ko. Imagine kasi kung hindi ka mahila nila, silang babalik sa'yo. Pupunta sa'yo. Natanggal po sa pag-iglesia. Ngayon, Katoliko na po siya. Nadala niya pa ako. Nagkasal po kami sa Santo Niño. Tinanggap ako ng Santo Niño. Bali wala iglesia nila. Siyempre kung sino yung makakapag. Yun ang maganda, sister, yung if you are if you are stronger, this is stronger value tayo mga kapatid. If you are stronger enough in your standpoint, yung pananaw, panindigan, lalo ng panampalataya, stronger mas influensya ka. Kaya nga nadala mo yung asawa. Pero pag dali-dali lang, jali-jali lang yung panampalataya mo sa Katoliko, ay talaga mapunta ka talaga sa kanila kasi grabe sila ka insistent mag-convince. So stronger in that situation, sister, ikaw yung stronger, naka-influensya ka. Higit ka naka-influensya. Yun maganda mga kapatid. Diba? 53 years na po kami married. Diba? Talaga. Pero mayroon din gano'n na nagsama-sama, iba-ibang religion at Katoliko pa rin ang umiiral na kahit na siya ay ibang religion at ako ay Katoliko, yung babae Katoliko, na natili kasi dito lang tayo, kung nagmamahalan tayo, kailangan mangingibabaw ang pagmamahal over the religion. Yan po ang pag-usapan din naman doon. So, sige, hindi yan. Isang tabi natin yun ang pag-worship natin. Mag-worship ka sa iyo, mag-worship ka sa akin. Ako dito, tapos hindi tayo magkasama, pero magkasama tayo sa paggala-gala natin. After na magkikita tayo sa labas, sa pagtapos mo sa misa mo, pagtapos sa simba ko dito, magtitipon tayo sa kainan together. Ganun lang yan. Kasi nagmamahalan kayo eh. Nangingibabaw kasi yung pagkaisa pagmamahalan. Okay? Matindi yun. Mayroon din. Brother Ay, kaya ako po na-share. Brother Ay, Hindi, kaya ko lang na-share yun. Ako naman, Brother Ike, na minsan-minsan napupunta din doon sa aking kaibigan at yung pong pastor nila ay taga-Mabini, taga-amin. So, parang sabihin natin hinihikayat, ini-encourage nila ako na sumama palagi at magsimba. Pero sinabi ko po talaga sa kanila, pumupunta ako rito with invitation para sa kaibigan ko. Dahil meron akong isang kaibigan na lagi-lagi po siya nandoon sa isa namang community ng born again din. At siya daw po ay pinipilit na magpabaptize, pero ang sagot niya, ako'y sumasama. Yun yung sabi mo, sumasama ako sa inyo as
kayo yung mga kaibigan ko rin, pero hindi po ako binyag sa inyo. Kung gusto nyo na ako'y manatili, ibigay nyo yung kalayaan ko na pupunta ako dito kung ninanais ko at iniimbitahin niyo ako, pero yung magpapabinyag ako ay hindi ko po gagawin. Kaya na-share ko na natanong ko sa inyo. So, amen po. Ako po ganun din, nakakapunta rin doon. Pero yun po ay yung JIL. Jesus Lord Yan. naman sila. Yes. Tama yun, sister. Yung napuntahan ko rin yun, yung chapter dito ng JL, Jesus is Lord. Yun po. So, ako naman po ay sabi ko sa kanila, ako'y mabait at ako'y pag naimbitahan ay ako'y pupunta, pero wag niyo pong encourage sa akin na palagi akong pumunta dahil wala po akong talagang panahon. Ako po ay nasa Catholic at bilang isang charismatic. Pare-parehas po yung ating layunin, pero nire-respeto ko po kayo, kaya irespeto nyo rin po yung aking pananampalataya bilang Katolik. Yun na lang po. So, tumawa naman po yung pastor sa akin. Amen. Amen po. Yun ang sinasabing stronger influence. Maka-influence sila. Kaya nga yung noon ito yung requirements ng pari. Sabi ng pari, huwag na kayong makisama dyan kasi mahina kayo, lalo na sa panindigan at saka makumbinsi kayo later on. Pero kung nandyan na sa inyong katayuan na nasa Friends of the Bar na kayo, mayroon din gano'n na, okay na ako, hindi na ako pwedeng ma-influensya dyan kasi stronger na ako, pakikipag-ibigan na lang yun, respeto na lang, gano'n lang. Pero pag sinabing mahina ka talaga, ang in-encourage sa pari noon, na wag po kayong makinig kasi makumbinsi kayo kasi mahina kayo sa patungkol niya. Ganun po ang requirements ng pari, generally, pastorally. Ganun po. Diba? So, stronger, influencer, mas influencer tayo. Father Ike, ako muna saglit. Father Ike, Oh, yes. sabi mo kanina, tayong mga laiko in case of necessity, ay tayo po pwede magbinyag. Ang aking tanong ay ito. Yung mga pari na nag-asawa na, di ba pari sila magpakailaman, consecrated ang kanila, consecrated sila. Sila ba pwede rin magbinyag, magkasal, magbigay ng lahat ng sakramento? Bro, yun ang tanong. Hindi po lahat. Ibig sabihin, pareho sila sa ating laiko, mabalik sila sa kalagayan na emergency use only. So, kung may kakaiba lang sa pari kasi pari siya, pwede siya magbinyag, emergency use only. Okay, ganun din tayo. Kasi pari Mga misa, siya, hindi. Mga misa, mga kasal, mga confession, hindi na. hindi na kasi kasi ang confession In kasi case of necessity, bro, ang tanong in case of necessity, halimbawa may mauutas na. Halimbawa, bibigyan ng anointing of the sick at confession, hindi rin sila pwede, bro. hindi na. Ang Hindi pari na. manatili siya yung sa binyag, okay? Kasi pari siya. Manatili siya sa yung pag-bless ng patay, okay siya doon. Mayroon ng limit, ang dami ng limit kasi official kuan kasi yan, buongiorno. Si yung mga limitation na yan, kaya nga alam ng pare naman yan. So, pero mag-bless siya po, pwede siya makapag-bless, hindi sa sacraments. Pero emergency use only po. So, ang sigurado ko lang diyan na pwede siyang maimbitahan for emergency use only sa binyag kasi pareho tayo mga laiko. Pari siya, pwede siyang mag-bless lalo nang may patay at nasa bukirin. Okay? Kasi once nga maumpisahan niya yung pagmisa, isang misa, dalawang misa sa iba-ibang bahay kasi allowed sila sa emergency use. So hindi sa public, private. Maimpisahan niya magmisa kasi pari nga siya forever sa isang bahay, sunod sa isang bahay, sekta ang tawag doon, sekta denomination. Ngayon, sekta denomination, sinabihan na silang aram din yan sa pag-aral ng pari na pag nandyan na kayong kalagayan, wag na. Kasi ma-excommunicated kayo. Excommunicated, ibig sabihin ma-heresy kayo, heretics. Against kayo ni Pope, against na kayo sa lahat ng bishops. Kasi nasa role yan eh. So, maiwasan na lang, na wag na lang. Kasi nagkasala ka na nga, ibig sabihin, nung matras ka na sa iyong pagkapari, kayo ng limit, alam mo ang limit mo. Otherwise, mag-create ka ng bagong sekta denomination ng simbahan. Heretics ang tawag.
o protestante. Okay? Brother Ike, ako po'y may tanong. Ako po yung nadidinig. Sige po, sige po. Brother Ike, balik po tayo sa unang pagbasa. Yun po nandidini po sa kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo. Ano ba yun? Hindi ko maasa. Hindi po rin. Yung sa unang pagbasa. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Ibig sabihin po, Brother Ike, kung tayo'y nagkakasala, ibig sabihin, kung tayo ay nagsisisi, ay pinapatawad ulit tayo ng Panginoon. Yun po ba yun? Yes. Yung sinasabing pagbalik loob, yung pagpakumbaba, 'di ba? Una-una magpasakop ka, sumuko, magpakumbaba, 'di ba? Yung proseso, pag-amin, lahat na 'yan. Kasi yung pagkasira kasi ng palayok na yung sinasabi nating passive na pagkasira, mangyari 'yon. Pero sa ating nga pagkasira, hindi yung Diyos ang nagsira, tayo po ang nagsira. So active kasi tayo mayroon tayong pananagutan, responsibilidad sa ating pagkasira. So, kaya nga kailangan yung panawagan ng pagbabago, pagpakumbaba, pagpasakop, pag-amin. Yun po. Amen po, amen. Okay. Wow. So, sana, no? Sana. Okay. Mahal tayo ng Diyos sa lahat po, mga kapatid. Maintindihan at maintindihan natin. Mayroong mga pagkakataon na hinayaan tayo ng Diyos sa ating mga kadahilanan nga kahinaan at sa ating pananaw, sa ating pagkaintindi, pag-unawa, kasi ayon nga sa ating malayang pagpasya, malimitahan din ang ating malayang pagpasya sa pagdesisyon. Kasi dahil yun lang nahantong sa iyong pag-unawa. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. Okay, magalala. Kaya nga hindi tayo maghusga sa bawat isa may kanya-kanyang naabot na katayuan. Kaya nga malawak ang pagkakataon. Ang habag ng Diyos ay siyang nagwe-welcome nag-imbita sa atin. Father, magtanong po ulit. Yes po, pwede naman. Di po ba sabi niyo yung pong emergency pagbibinyag, halimbawa po yung mamamatay na po, batang nasa, paano po kung sakali pong yung bata pong bininyagan ng emergency yun ay nabuhay po, pwede pa po ba yung binyagan sa simbahan ng pare? Magandang obserbasyon. Okay. So, sa halip na namatay tuloy, ay nabuhay. Di ba po? So, anong mangyari ngayon? Okay, ito na. Okay, ito na. O sa bahay man iyan na binyagan mo o sa ospital kasi walang pare or sa bundok, ikaw mismo nagbinyag, mag-attest. Ang tawag doon, attestato. Pumunta ka sa pare, samahan mo. Father, nabuhay siya. Kaya nga yun, maraming ganon, nag-miracle ang God kasi nabinyagan Ngayon nabuhay siya, dalhin mo sa pare. I-confirma lang. Attestato ang power. Mag-certificate na lang pare. Hindi na niya ulitin yung binyag. Mag-certificate na lang. Hindi na po pwedeng ulitin ang binyag pag ganun po. Hindi na. Mag-certificate ng pare. Tapos pag ang bata lumaki na, kukumpila naman iyan. Doon nasabihan naman. Ikaw anyakin na binyagan, yung lumaki ka na magpakumpil, ito na naman ang susunod na pagpapatatag sa iyong natanggap na binyag. Ganon pa rin sa kumpil, nire-renew naman ang baptism. Ang baptismal promises at yung pagwisik ng tubig, nire-renew naman. Father, kung halimbawa po, wala po silang alam, pinabinyagan po ulit sa pare at ano po mangyayari doon? Walang problema. Kasi lalo na hindi na naakumpanyahan kasi yung tao nga nagbinyag for emergency case, akala mamatay na, akala sa Paris, akala hindi na mahagilap at hindi nakapag-atestato, hindi na nakapag-testimony na ako yung nagbinyag, Father, at ito yun ang miracle nangyari at nabuhay ito. Wala na at hindi din alam sa'yo. Walang problema.
madalawang bisis sa Katoliko pa rin yan, walang problema. So ibig sabihin, wala kasing nakapag-testimony at yung parents hindi niya alam ang gagawin. Walang problema magdodoble niya. Walang problema. Dodoble ang tawag na doon. Pero natural. Valid na yon yung pag nandoon yung validity, yung sinasabing i-mention ang pangalan ng bata, sabay ang paggamit ng natural na tubig, at sa pangalan ng Diyos Ama, sa panampalataya ng simbahan, ibig sabihin sa pag-angkin ng parents na pabinyagan ng bata, lahat ng panampalataya ay mapapabuhos biyaya sa bata. Nangyari iyan. Kung magdoble man iyan dahil sa kakulangan sa testimony, ang atestato, yung atestato magpa-certificate, at yung sinasabing hindi din alam ng parents, walang problema doon. Ang tawag doon, second or double. Thank you po, brother. Thank you. Tayo, sa atin lang, binabalidate lang natin na valid na pala yun ang iyong ginagawa. Kasi emergency, napag-alaman natin sa oras, okasyon na yan, ay ano ba, ganun ba? Matarantar na tayo. Wag kayong magtarantar. At nandiyon ang presensya mo, tanongin na buhat ang parents. Parents, nanampalataya ba kayo, Kristiyano, Katoliko, na gano'n ganito? Sumasampalataya ba kayo sa isang Diyos, 3 persona? Yes po, pabinyagan natin bata bago siya pupunta sa ibayo. Kung talagang mamatay na siya, ganun po. Ganun ba? Sige. Period. So nandoon po ang tawag doon, pagtanggap sa iyong proposal. Unang-una, hindi man ikaw agad-agad, mag-propose ka man. Ibig sabihin, hindi mo nakawin yung... Pero kung wala ding parents, nandoon lang doktor, ikaw yun ang nurse, ay gawin mo yun, nurse ka, Katoliko, Kristiyano, wala mang parents, mamatay na itong bata. In a secret way, pwede mo rin binyagan. Kasi walang parents Ikaw lang nandoon, ikaw lang doktor, Kristiyano, Katoliko, laiko ka. Walang parents, tawagan mo pa, mamatay na yung bata, binyagan mo. Yan ang obligasyon ng Kristiyano, Katoliko na doktor or nurse. Now, kahit na walang presensya sa parents. Kasi dahil yun sa panampalataya mo, inako mo yun inamin ang kaligtasan ng bata na ito kasi ikaw ay Kristiyano Katoliko at nilid up mo siya towards God na mapapasa Diyos siya. At kung anumang mangyari na miracle, mabubuhay siya, i-atestato mo. Ibig sabihin, magtestimony ka sa pare. Mabubuhay ang bata At sabihan mo, parents, nabinyagan ko na siya. At yung pagbinyag ko, ganun, nabuhay siya. Diba? Marami magka-testimony mga nurse, doctors. Malapit na nga siya mamatay. Akala na yung mamatay na. And yung nabinyagan na buhay, ngumiti ang bata. O di na, grabe no? Naanghilan uli. Diba? Yung sinasabing na miracle. So, yan po. Wow. Bro, sa gospel naman. Yes po. Sa gospel talagang napalawak tayo dito kasi dahil sa paglilinis po. Dahil sa paglilinis. Doon sa paglilinis ay nakwit po ang connection sa baptism. Kasi ang baptism ay paglilinis. Bro, tanong ko lang po, paki-elaborate mo po yung sa sinabi ni Jesus na ang tunay na alagad ay nakapaglalabas ng bago at luma mula sa kanyang imbakan. Ano po ibig liwanag niyo po? Yun, sa eskriba yun, di ba? Yung sa Ebanghelyo. Ang eskriba nga, yung alam ng batas, ang eskriba kasi yung writer ng batas, tagagawa ng batas, alam ng batas, at makakuha siya sa anumang nakatago niyang luma at luma at bago. Ganun po. Ganun po ang isang leader ng sambayanan, no? Kung ikaw ay responsable sa iyong pamilya, ganun po. Makapamili ka nga. Kukunin mo yung bago at luma at makapamili ka. Alin ang mas better? Ititiene, ibig sabihin hold on mo pa, i-continue mo yung bago at the same time ang luma kasi nagsusuportahan sila sa bawat isa, or ibalibag mo yung luma at i-hold on mo yung bago. Ganun po. Palagi po ang nagli-leader, ibig sabihin na mayroong decision making over the things what is old and new, and you select the better, or you choose the two because it can or they can go together. Diba? Kasi mapapabuti pa na magsama-sama ito, or tanggalin mo ng isa at i-continue mo ang bago. So, ang nandyan sister sa eskriba at saka sa mga leaders ng sambayanan, that is discernment. Discernment po. Okay? Sa magli-lead po.
I-continue ba natin ito na kaparaanan or pagbubutihin natin ito at mayroong typical na susundan pa natin ito? Not all, portion of it. Portion, ibig sabihin ating ititiyene, i-hold on, at i-insert natin sa bago. Kasi nakapasuporta pa siya. Mayroon ding totally i-disregard natin yung luma at bago na lang ang makalusot. So that is the discernment of the leader in the community. Ganon din ang Diyos, ganon din ang Diyos sa bandang huli. Mayroon siyang pagpipilian o ibalibag niyang walang kwenta at tandaan natin, hindi po lahat na walang kwenta. So, hindi din lahat na mabubuti. So, ibig sabihin, dahil hindi lahat hindi walang kwenta at hindi lahat mabubuti na mapiling sa Diyos, mayroong in the middle, yung purgatory po. Kasi hindi nga pwede ka ibalibag ng walang kwenta kapupunta ka sa impyerno. Eh, wala bang puwang o space dyan na may mapapunta pa rin purgatory? Yes po. Tandaan natin mga kapatid, pag ang nangingisda ay nanglambat, lahat po ay mapapasok. Mayroong mga maliliit, mayroon bang hindi isda din? Mayroon din masama sa lambat na hindi isda. Pwede nga mga botilya, pwede nga mga plastic, malambat doon kasi lumulutang na lang at na, yun po. Pero pag isda iyan, walang masasayang. Kahit na maliit na isda yan, tandaan nyo, pag piniprito ka, makakait ka pa rin. So, tandaan nyo mga kapatid, there is still a space for God to discern what is good and good really and to go to heaven. And what is bad and bad talaga na hindi mapapasok din. Yung a little bad na hindi niya mapapapunta lahat sa impyerno. Mayroon din talaga in the middle dyan. Pupurgatorio talaga yan. Okay po mga kapatid. Meron pa po bang mga katanungan? Kasi wala kasing middle ang God dito eh. Pero ganun pa rin, mayroong middle yan. Kasi maintindihin naman eh. Ibig sabihin, siya ang nakakahigit na kaunawa ng umintindi at nakakabasa sa intensyon sa kalooban ng tao. So, mayroon talagang kalititan nga naiwan nga kabutihan mo na hindi ka maisama sa walang kwenta. At hindi ka pwedeng mapapasok sa impyerno, pugon eternally, yung fire, eternal fire. Kung hindi, nasa bago, mayroon kang chance po. Kahit after death, God still will do His part. Okay? Till death do us part. Pero God will still do His part even you die after death, after this life. You know? Wow. So, purihin ang Diyos po. Purihin natin ang Diyos na siya nagbigay kalaman at sa lahat ng pagpapasya niya ay may karunungan na magbigay na kagalakan para sa ating lahat pag-asa ay siyang magbigay ng puwang pa ng mga sinasabing pagkakataon. Chances po. Chances to change. Chances to these chances are to help to change and chances to yung to conversion. Okay? Change to conversion. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Ike. Wala na po bang mga habol? Marami na naman tayong natutunan. Glory to God. Wala na po ba kayo dadagdag, bro? So okay na yun mga kapatid, hindi naman lahat sa isang panaginip o sa isang ebanghelyo lamang ay ating matutunan. Marami tayong kakainin pang panahon pag sinasabi pang pinagpapabuti pa tayo ng Diyos dito po. Magsama-sama tayo hanggang before the end of time, natural. Before the end of time. Salamat po. Salamat po, Brother Ike. At marami na naman kaming natutunan. Sige po, mag-reflective na po ako. Wala na pong hahabol,